Sa mga hindi pa nakasubscribe sa Donmar TV, mag-subscribe na para updated kayo lagi sa mga nangyayari ngayon. And ang inyong mga cellphone, ma-notify kung magla-live na tayo o meron tayong bagong balita. Ha? O, importanteng mag-subscribe. Subscribe sa Donmar TV, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Hindi natin makokontrol itong si Katunying kung saan siya. Ha? Kasi ang explanation niya, binoto natin si Bongbong at si VP Sara na unit team, magkaisa. Oh, sabi ni Katunying, hindi ba pwede na magkaayos na lang? Oh, ganun yung mga statement niya. Okay, kung merong magsasabing mga taong bayan na si Katunying po ay namamangka sa dalawang ilog, sa inyo na yon, okay? Ako, sa tingin ko the way I observe sa kanyang latest na vlog is may pitik siya dito kay VP Sara meron siyang sinabi na hindi niya gusto kay VP Sara, tapos binatikos rin niya ang administrasyong Marcos, okay? Ito, ipapakita ko sa inyo mismo itong vlog ni Katunying at tayo po ay magre-react sa kanyang mga sinasabi. Okay? Katunying, this is my own opinion. Hindi ko sinabing mas tama ako sa'yo. Hindi ko sinabi na mas magaling ako sa'yo. Pero, bilang isang Pilipino, demokrasya po tayo. Bawat isa sa atin have the freedom at irespeto natin kung ano ang opinion mo sa politika. Okay? Katunying, pasok at ire-react ka namin. Me against the world, si VP Sara at saka si Attorney Zulaika. Ako naiintindihan ko yung point ni VP Sara. Ayan po, kita nyo, ayaw bumitiw nitong si Attorney Zulaika kay VP Sara. Matagal na siguro silang magkasama, matagal na po silang magkasama. Ako, sa totoo lang, Katunying, natatawa ako doon sa mga bangag vloggers at itong mga tambaluslos vloggers. Matawag mo talaga mga bangag. Alam nyo ba? Ginawan pa nila ng Malaysia na si VP Sara raw ay isang lesbian, si VP Sara. At meron raw relasyon si VP Sara at si Attorney Lopez. Imagine that one. Ginawa nila ng issue. Yan, mga utak bangag yung mga vlogger na yan nagpapakalat. Wala na kayo sa hulog. Baka po ayaw na ayaw ni VP Sara na kumbaga madamay yung kanyang mga tao, especially ito pong kanyang... Kasi alam mo, Katunying, yan ang katangian ng good leader. Hindi mo papabayaan. Ganyan po ang mga Duterte. Katunying, ganyan po sila. Kaibigan, doon po sa problema niya. Pero kung babalikan po natin, kaya naman po nadama yung mga iba-ibang mga tao, kaya nadama yung magkakaibang mga iba-ibang tao, mga tauhan po nila, those people who are working for the Vice President, sapagkat ayaw talagang humarap ni VP Sara. Sasagutin kita dyan, Katunying. Alam mo ba bakit ayaw na ni VP Sara humarap sa Tuwadcom? Kasi hindi mo kasi inalam, Katunying. The reason is, nagbigay na po ng affidavit si VP Sara sa kanyang budget, di ba? Yung kanyang programa sa Office of the Vice President, ang kanilang budget proposal. Ngayon, walang ibang binusisi kundi yung confidential funds. Topic pa rin. So, naiinsulto po si VP Sara dito, Katunying. Bakit pag-usapan ang isang confidential funds na tapos na yon, dumaan na yon ng isang hearing 2022, 2023, naging 2024 na lang ngayon, bakit yun pa rin ang ginigipit sina? At hindi lang, sabi pa nga ni Marcoleta, Katunying, hindi lang si Vice President ang merong confidential funds. Meron rin si Tambaluslos, meron rin si Bangag.
So, bakit si VP Sara lang ang kanilang inimbestigahan when it comes to confidential funds? So, alam ni VP Sara ng lahat ng ito ay pamumulitika. Kaya ayaw na niyang pumunta dyan. Oh, Katunying ha, para alam mo. Ngayon, sabi mo na itong mga tauhan ni VP Sara, sila yung nadidihado rito, sila yung na-contempt. Hindi na yung kasalanan ni VP Sara. Kasalanan yun sa mga inuutusan ni Martin Romualdez. Okay? O, para alam mo, ha? Katunying. O, play. Kongreso. Pero ngayon, gusto pala niyang tumira sa Kongreso. Hindi niya gusto tumira. Ayaw lang niyang pabayaan ang kanyang tauhan. Hindi tumira. Kayo kasi, ikaw, matagal ka nang nag-news anchor, hindi mo pa rin alam yung konteksto kung anong ibig sabihin ni VP Sara sa pagsama niya sa kulungan kay Attorney Lopez. Yun ay pagpapakita ng loyalty ng kanyang mga tauhan. Loyal siya sa kanyang mga tauhan. Hindi niya pababayaan. Yan ang katangian ng good leader, Katunying. Well, magstay sa Kongreso. Ano po, mga kababayan? So, how is it gonna end? Yun po ang ating inihintay. How is it gonna end? Di natin alam. Pero, kung kami po ang tatanungin ha, taong bayan, Katunying, gusto namin BBM resign. Yun ang totoo. Okay? Mix Duina, hello po, yung ating secretary ng mga moderators. Good day, Sir Donmar, at sa lahat. Shout out. Ayan. How is it gonna end? Sana po ay maging maganda pa rin ang ending nito. Ang kwan lang natin dito, mga kababayan, sa totoo lang. Actually, Katunying, wag ka nang umasa na maganda ang magiging ending. Magiging maganda ang ending nito kapag si VP Sara po ang papalit bilang presidente. Pero kung sasabihin mo na maganda ang magiging ending kasi magka-okay silang dalawa, sinabi pa nga ni VP Sara kahapon, ayaw na niyang areglo sa bangag na ito dahil nabudol na siya. Nelski Vlog, good afternoon Sir Donmar at sa mga kamoderator. Ayan, shout out. Ma'am Len Helen, good afternoon to all friendships. Ayan, Ma'am Len Helen, hello po. Ang ikinalulungkot natin ng higit dito sa pangyayari po na to, mga institutions po ito eh. Ito, sasabihin ko sa inyo ng diretso Ang kagandahan po na ating nalalaman, ang paggastos ng confidential and intelligence fund, nagkakaroon tuloy tayo ngayon ng ideya kung papaanong hindi lang sa OVP, pati sa iba pang mga government agencies na may confidential fund, kung papaano po nila pinaglalaruan ang pondo ng bayan. Okay. Yan, babarahin kita dyan ha. Pinaglalaruan. Bakit? Sa tingin mo, Katunying, si VP Sara, meron ka bang pruweba? Meron ka bang research? O naniniwala ka ba dito sa mga sinasabi ng tuwad ko? Na masabi mo na pinaglalaruan itong mga budget ng confidential funds? Babarahin kita dyan, Katunying, baka hindi mo alam. Sinabi po ni VP Sara na yung 100 plus million pesos na confidential funds na yun is already documented na kung saan ito igasta. Kung ito po ay kukurakutin ni VP Sara, kung ito po ay i-corrupt ni VP Sara or itong 125 million na confidential funds ay nakawin, kung itong mga ilan na ito ay nanakawin ni VP Sara, nagkakamali po kayo. Because this money is already calculated kung saan ito pupunta. Yan nga ang sabi ni VP Sara, bakit ko iko-corrupt itong 125 million ba? Confidential funds na nakalagay naman doon na dito inilagay hanggang umabot ng 125 million. 'Di ba?
At kung mangkukurap ka man, milyon lang. Samantalang itong mga kongresista na ito, bilyon-bilyon po ang pera na dapat nating itanong na nawawala. Take for an example, ang flood control projects. Okay? Pwede rin nating tanungin ang mga confidential funds ng mga ilan nating mga institusyon at ahensya. Di ba? So katunying, mali yung sinabi mo na sasabihin mong pinaglalaruan ang itong confidential funds. Siguro, sa ibang institusyon o sa ibang mga departamento na gumagamit ng confidential funds. Pero wag si VP Sara. Give us proof na makapagsabi na pinaglalaruan ni VP Sara ang confidential funds. Di ba? Oh, sinabi mo kasi na tama lang itong nangyayari ngayon kasi the good side of it na nalaman natin na paano nila pinaglalaruan itong confidential funds. Siguro unawain na lang kita, Katunying, na wrong term use or wrong use of words. Okay? Dapat sinabi mo na it's a good thing na alam natin kung paano ginasta ang mga confidential funds na ito. Oh, ganun sana. Pero yung sinabi mong pinaglalaruan, kung marinig po ito ni VP Sara, may insulto siya dyan. Dahil itong confidential funds na ito ay hindi ito dapat pinaglalaruan. Yung pong tanong na dapat bang busisiin ang paggamit ng confidential fund, palagay ko hindi lang sa opisina ni VP Sara. Oh, dyan ka tama. Mag-a-agree ako sa iyo. Okay? Tama sang sinabi mo. Hindi lang sa opisina ni VP Sara dapat imbestigahan, kundi ang kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos, o kung sino yung ahensya ng gobyernong gumagamit ng confidential funds, lahatin natin para fair. Dahil magagalit po ang taong bayan na sumuporta kay VP Sara na 32 million. Kaya nga, nagkawatak-watak ngayon. Eh, syempre, kaunti lang naman ang mga kumakampi kay Marcos, mga loyalista at mga dilaw laman ang kumakampi sa kanya. Akala mo lang, marami sila. Pero ito yung mga pinklawan ni Leni Robredo ngayon na sila yung mga supporters ng mga pinklawan na nag-iingay ngayon. Na akala mo mga dating mga Duterte, hindi. Intact pa rin ang mga DDS. Nag-iingay lang talaga itong mga pinklawan ngayon. Oh. Pati na yung iba pang mga government agencies na may confidential. Ayan, binigyan ako ng coffee ng asawa ko kasi meron kasing dito sa bahay. Merong anong tawag dito doon? Therapist ba? Massage therapist. Oh, nagpapamassage kami yung anak ko kasi may ubo. Tapos ayan, sabi ko sa kanya, pagkatapos mong i-massage, anuhin mo ako ng coffee. Timpla mo ako ng coffee kasi naubos na yung coffee Bumibili pa sa kami ng coffee. Coffee stick lang kasi ginamit namin. O sinong magpakape dyan? Coffee stick lang ginamit ko muna. O, naubos na yung kape. So, ayan. Maraming salamat sa aking asawa. Thank you. Ayan. So, meron pang minasahe dyan sa kabilang kwarto. Fund. It's high time to set a specific system and, well, siguro mga protocols para po hindi naman nilulustay ang pondo ng bayan. I'm talking only about the confidential and intelligence fund. Kasi kita-kita natin. Merong isa dito na ang pangalan niya ay Kakamping talaga. Ito legit Kakamping ito. Nandito ngayon sa vlog ng Donmar TV. Wag niyong awayin wag niyong awayin. Kasi matino naman yung kanyang chat. Oy, Kakamping, kung marami kayo, bakit walang pumupunta sa rally nyo na kahit 1 million lang? Wala na, hindi naman kami nagrarally, Kakamping. Kung nagrarally man, nagsimula pa. Nagsimula pa. I think kahapon o yung isang araw. So, paano aabot ng 1 million?
merong mga trabaho yung mga tao. Maghintay ka lang, kakamping, okay? Because hindi po kami ganyan. Hindi kami kagaya sa inyo, mga kakamping, na mag-rally doon kaagad at iiyak. Hindi. Yung aming rally namin, hindi naman kami nagrarally para pabagsakin ang gobyerno. Hindi naman kami nagrarally para Duterte kami. Nagrarally kami kasi Marcos kami. Hindi po ganyan ang aming rally, kakamping. Nagrarally po kami kasi, kakamping, makinig ka. Nagrarally po kami kasi kami mismo, it's not about the Duterte anymore. It's not about the Marcos anymore. Hindi po ito away ng Duterte at Marcos, kakamping. It's all about tayo, taong bayan. Kung magrarally man kaming mga DDS o kung anong tawag mo, it's not about away ng DDS at mga Marcos. Rally po ito, nagrarally po kami kasi taong bayan na po ang inaapi. Taong bayan na po ang nadidihado sa ginagawa nitong administrasyong ito. Yun po ang dahilan, kakamping. BBM resign, yes. Gusto naming i-resign si BBM, correct. Pero hindi po kami nagrarally para ipabagsak ang gobyerno. Kami po ay kusang loob na humihingi na BBM, mag-resign ka na kasi hindi mo kaya. Kaming taong bayan, nag-promise kayo ng 20 pesos per kilo kung ano-anong, ang daming promises niya, kakamping. Ang dami niyang promises na hindi niya natupad. Kaming taong bayan na po, it's not about away ng Duterte at Marcos anymore. Ito po ay dahil sa ang taong bayan ay naghihirap na dahil sa administrasyong Marcos. Okay? Sabi ni Kakamping, bakit nyo pinagre-resign ang duly elected president? Kasi he is ineffective, Kakamping. Kaya gusto naming i-resign. Pero hindi po kami namimilit. Hindi po kami ganyan. Hindi po kami kagaya sa inyo nung time ni Duterte na sabihin ninyo, Duterte dapat mag-resign kung ano, di ba? Iyakin naman kayo sa dati yung mga Kakamping. Hindi kami ganyan. Nakikiusap kami kay BBM na mag-resign na siya kasi hindi niya kaya. At yun ay totoo. Di ba? Nabudol kami. Binoto namin tapos hindi po namin nakuha ang deserve namin. Kumbaga, mga kliyente po kami. Binoto namin si Bongbong Marcos. Kliyente po kami ni Bongbong Marcos. Tapos hindi niya naibigay ang sapat sa kanyang mga kliyente. Binoto ng tao yan. Bakit nyo pinagre-resign? Maghintay kayo ng eleksyon at iboto nyo si Sara. Correct. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Tama ka. Pero anong ginagawa nila ngayon kay VP Sara? Di ba? Siniraan nila ng siniraan. Bakit hindi sila makapaghintay rin ng eleksyon? Kayo. Di ba? Maghintay tayo ng eleksyon. Tama yan. Pero, walang siraan. Magtrabaho lang tayo. Kasi kung hindi magsiraan tayo ng magsiraan, walang patutunguhan itong bansa natin. Saka na muna yung siraan na yan, saka na muna yung tuwadkom na yan, harapin natin ang tunay na problema ng Pilipinas. Ang hirap sa administrasyon na ito, banat ng banat sa mga Duterte. It's not about the Duterte anymore. It's about the Filipino people suffering from this administration. Dahil hindi po effective ang leader natin. Tingnan nyo, bumabaha. Kabago-bago lang niyang nagmamayabang sa flood control tapos bumabaha. Are you trying to say effective na leader yan? Ganyan? Hindi. Di ba? Hindi po. So, thank you, Kakamping ka na what do you call that one? Actually si Kakamping, yung matino naman siyang kausap, no? She's trying to question and it's okay. Walang problema. Demokrasya tayo, magrespetuhan tayo. Kaya nga, nire-respeto ko eh. Patuloy. Ganong
binalahura po ito eh. Kaya lang, ang problema... Sabi ni Kakamping, papuntahin nyo si Sara sa hearing at ipaliwanag yung panig niya under oath. Pag may paliwanag na siya, maniniwala kami kanya, kaso umiwas siya. Hindi siya umiwas, Kakamping. Hindi siya umiwas. Ayaw lang niyang magpasira doon. Ayaw lang niyang magpasira doon. Hindi niyo makokontrol. Alam mo, Kakamping, ha? Hindi po trabaho ng Tuwadcom ang mag-investigate sa confidential funds. Okay? Hindi po trabaho yan. Trabaho yan ng COA, Commission on Audit. Okay? Bakit nangingialam ang Kongreso sa confidential funds ni VP Sara? Kaya nga, ginawa ang COA para ang mandato ng COA itong mga budget po ay sila po ang makapagsabi kung itong ahensya na ito ay talagang ginasta ng tama. Sila po yung may mandato po na ang COA. Walang mandato ang Kongreso na sila ay mag-investigate sa confidential funds. Ang may mandato dyan, COA. At ang sabi ng COA, walang anomalya ang paggasta ng confidential funds. Kaya nga, nagtataka si Marcoleta, bakit itong COA, itong Tuwadcom, nangingialam? Wala silang mandate. Ang mandato po ng Kongreso, gumawa ng batas in aid of legislation. Okay? I hope na pangaralan kita, Kakamping. Okay? I hope na pangaralan kita. Kaya pumapalag si VP Sara. Okay? Kaya ayaw niya pumunta sa hearing na yan kasi walang karapatan ang sino man magtanong sa confidential funds except the COA alone. Okay? Tema po lang, sa totoo lang, kaya po medyo sensitive po itong... Alam mo, Kakamping, sa totoo lang, hindi po anong tawag doon? Hindi po ang tamang ahensya ng gobyerno ang Tuwadcom para ipaliwanag niya ang budget na yan. Kung magpapaliwanag si VP Sara sa kanyang confidential funds, hindi po sa Tuwadcom, kundi sa COA siya magpapaliwanag. Kasi ang COA lamang po ang may mandato na magtanong patungkol sa confidential funds at sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Walang mandato po. Kaya, lahat ng mga Tuwadcom na ito, paninira lang at scripted. Tapos na tayo dyan, ha? Kasi tapos ko nang in-explain ito. Mga audience dito, alam na nila yan. Itong issue na to, dahil meron na pong hidwaan ang House of Representative Leadership at saka si VP Sara. Pero alam niyo kung hindi si VP Sara to, say another government agency, matutuwa pa rin ako eh. Dahil nakikita natin kung paano, di ba, kung paano nilalapastangan ng pera mo. Pera mo po yun, kabayan. Pera mo yun. Pera natin yun eh. Ginaganon lang nila. O ito, kalimutan natin si VP Lani Carmelotes, Donmar shoutout. Ayan. Nelsky Vlog, hello po. Sara, kalimutan natin. Sabi ni Nelsky Vlog, di lang na intindihan ni Kakamping, naintindihan mo, maayos Kakamping, walang karapatan ang Tuwadcom dyan. Correct. Kakamping ka, kaibigan tayo, wala po tayong personalan. Dito sa Donmar TV, kung ikaw ay anong kulay mo, welcome kayo dito. Basta matino lang kayong magtatanong, sasagutin namin. Si VP Sara. Sa totoo lang po, nakakagalit naman talaga na nakita natin, iwini-withdraw ang daan-daang milyong piso mula sa Land Bank, tapos hindi natin alam kung paano yung ginagastos, kung kani-kaninong acknowledgement receipt lang ang inilalagay doon. Happy ka ba doon, kabayan? But having said that, siguro it is high time na busisiin ang lahat ng confidential fund. Tama ka dyan. Mag-a-agree ako sa iyo, Katonying. Kasi itong Tuwadcom
wala silang karapatan mag-imbestiga ng confidential funds. Pero kung yung pag-imbestiga nila kay VP Sara ay para sa taong bayan, ilahatin nyo na. Bakit nyo sinisingle out lang si VP Sara? Kung totoo kayo sa mga hearing na yan. Di ba? O, tama ka, Katunying. Use ng iba't ibang mga government agencies. At kung meron ng House of Representatives na ganyan, dapat ay mabusisi din natin. Because no one is above the law. Hindi po ba? Ang problema po kasi, halimbawa, yung COA natin. Ang COA. Huwag magagalit ang COA, ha? Ang problema po sa COA, may mga resident auditor po yan. Nasaan po ba resident auditor? Kaya nga tinawag na resident auditor nung isang ehensya. Maniniwala kayo, again, huwag kayong magtatampo, meron na pong itong mga napatunayan in the past na yung COA mismo ay kasabwat ng mga government agencies. Kasabwat. Oh, so, hindi dapat si VP Sara ang imbestigahan nyo. Ang COA ang imbestigahan. Di ba? Imbestigahan nyo ang COA. Dahil mandato po ng COA, ha? They are investigating the budget. Yan nga ang, sa pangalan pa nga, Commission and Audit. Patunayan nyo. Yan nga ang sabi lagi ng mga kampo ni Duterte eh. Kung sa tingin ninyo, ang COA po ay hindi po ito kakampi ng Office of the Vice President. Ang COA po ay hindi po ito kakampi ng Department of Education. Ang COA po ay hindi po ito kakampi ng executive branch which is ang Malacanang. Ang COA po, ang trabaho ng COA is also a private na ahensya yan. Lahat na may hawak ng budget ng pera ng bansa, trabaho ng COA yan to investigate kung naigasta ba yan ng tama. Now, kung sa tingin ninyo, in-overlap ninyo ang trabaho ng COA, mali na yan. Di ba? Mali na yan. Bakit mo nakapagsabi, Katonying, nakasabwat ang COA? O di kung kasabwat ang COA, kasuhan nila. Di ba? Kasuhan ninyo ang COA kung sa tingin ninyo merong kabalastugang ginawa ang COA. Yun ang solusyon dyan. Kasi yung three branches of government natin has equal powers. Now, kung itong COA, itong ahensya na ito, itong private na gobyernong ito, meron silang ginawang kabalastugan, di kasuhan nyo sa judicial system natin. Kung meron ba kayong proof? Kung meron kayong ebidensya? Kasi sa tingin ko, tinutupad lamang ng opisina ng Vice President kung ano yung requirements ng COA. Kung ganun, tinutupad ang requirements, nagbigay naman sila ng requirements, nang hihingi ng liquidation ang COA, nagbigay naman ng liquidation ang Office of the Vice President, anong problema doon? Kung meron pong nilalabag sa batas, doon kayo magsasampa. Di ba? Ganun. Ng government agencies sa misuse of funds. Kaya, hindi po pwedeng iasa alam mo, sa COA. Katonying, alam mo, sa totoo lang, ang tuwadkom lamang po ang nagsasabi na merong kabalastugang nangyari. Script nila yan eh. Bagamat dapat ang presumption natin may regularity sa pagtatrabaho po nila. So, yes, nabuksan ni VP Sara, pero this should not stop with OVP. Dapat lahat ng may confidential funds, daan-daang milyon, bilyon-bilyon piso, ginagastos lang po nila sa ganyan.
mga kababayan. Nakikita niyo po ba yung Mayor Nanette, hello po, shout out po sa inyo. Mayor ng mga moderators. yung sitwasyon? Kaya lang, ang problema kay VP Sara, sa totoo lang, ako kampi pa nga ako sa kanya sa una. Kaya lang, dapat medyo nirerendahan niya yung kanyang sarili sa pagsasalita. Para sabihin niyang naiisip niya. Parang ibig sabihin ni Katonying rito, kumakampi raw siya kay VP Sara. Pero hindi po niya nagugustuhan yung mga sinabi po ni VP Sara, yung patungkol sa gurgur-gurgur na yan. Diba? Kung magurgur raw si VP Sara, ipagurgurin niya si BBM, si Tamba at si Liza. Katonying, let me explain to you para maunawaan mo. Alam mo, si VP Sara po, hindi po siya kagaya ni Escudero na magalang, very courteous, cautious, yun na ba, di ba? Decente raw. Ipakitang tao yun eh. Si VP Sara po, Katonying, hindi po ganyan. Kung galit siya, galit siya. Because si VP Sara represents the Filipino people. It's not about galit siya. Katonying it's not about the galit niya. It's not about the mura-mura niya sa kay Marcos o kung Liza o kung ano. Yung mga gurgur-gurgur na pinagsasabi ni VP Sara. It's not that. Look at what she said at in the deeper note. Ano bang ibig sabihin ni VP Sara dito? Galit na po si VP Sara. Dahil ito, pinopolitika siya. And at the same time, ang kaba ng bayan, pera ng taong bayan po, ang winawaldas nila, kaya galit si VP Sara. Minumura niya. Kasi tayong taong bayan, harap-harapan ang pag-aabuso sa kaba ng bayan nitong administrasyon na ito. It's not about the mura ni VP Sara. It's not about yung hinukay, huhukayin si Marcos Sr. tapos itapon doon sa West. It's not about that. It's not about the attitude of VP Sara. Hindi po siya bida. Hindi po si VP Sara ang bida rito. Ang bida rito, taong bayan, kung paano inabuso ng gobyernong ito ang taong bayan. It's not about the personality of VP Sara. Wala kaming pake sa inyo kung hindi nyo nagugustuhan ang ugali ni VP Sara. Ang paki po namin, kung sapat ba ang ginagawa ng gobyernong ito, ang paggasta ng pera ng taong bayan, naisauli ba sa amin? Anong ginawa? Ayuda lang ng ayuda. Naging tamad na yung iba. Doon kami galit. Instead na gumawa ng infrastructure projects, itama yung flood control projects, ipagpatuloy yung mga build na nagawa dati. Yun. Doon galit si VP Sara. Wala tayong paki sa attitude ni VP Sara. Ganyan siya. O kung sasabihin nyo, hindi karapat-dapat ang vice presidente ganyan blah blah blah. Remember, we are all humans. Tao rin lang naman si VP Sara. Hindi siya plastic. Hindi siya kagaya ni Bongbong Marcos na ang ugali, mabait raw. Si Marcos, mabait raw. Pero anong ginagawa? Naghihirap ngayon ang taong bayan sa kanyang ginagawa. Utak-utak rin. Those words should not come from the mouth of a sitting vice president, the number 2 top official of the land. Hindi po bagay yun Diba? Yung mga ganon, salita ng kanyon salita ng napipikon no? Salita ng napipikon. Sabi ni Katonying, si VP Sara raw, sa mga mura niya the other night,
Napipikon raw. What now kung napipikon siya? Napikon si VP Sara because napikon siya, tao siya. Wala siyang pake kung vice presidente siya. Napikon siya. Kasi inabuso po ang kanyang tauhan. Napikon siya kasi alam niya, meron siyang intelligence, alam niya na posibleng ipagurgur siya. Harap-harapan yan sinabi on media. Harap-harapan niyang sinabi sa buong Pilipinas. At hindi po nagpakitang tao si VP Sara. Ipinakita niya ang totoong ugali niya kapag magagalit siya. Kasi po, hindi po plastic si VP Sara kagaya niyang bangag at tambaluslos na yan. At itong si Kilay. Kaya walang mangyayari sa bayan natin. Ang tanong, ito. Merong mangyayari, Katunying. If only itong ambisyon ni Tambaloslos, ha? Kung hindi nangangambisyon itong si Tambaloslos, ha? Sana tuwid sana itong politika natin ngayon. Yung Tambaloslos, kinampihan pa ng bangag, sobrang magulo. Ang tanong, ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Correct. Sasabihin ko po sa inyo yan. Pero, tama ka dyan. Pero wag mong sabihin na si VP Sara, ay hindi po maganda ang kanyang sinasabi. Nasabi yun ni VP Sara out of his anger dito sa ginagawa ng gobyernong ito sa taong bayan. Yan ang hindi mo alam, Katunying. Galit si VP Sara. Si VP Sara po represents the Filipino people. Galit siya kasi inaapi po kaming taong bayan. Pero anong nakita ninyo ang ugali ni VP Sara? Hindi po maganda ang sinabi ni VP Sara. Yun po ang nakikita ninyo. Pero ang hindi nyo nakikita, kinampihan ni VP Sara ang taong bayan sa abuso nitong administrasyon na ito. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin mo yan. Di ba? Malapit ka man sa mga Marcos. Sabihin mo yan kay Marcos. Sabihin mo yan kay Kokak. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento. If Bongbong Marcos will act immediately about this problem, dapat tinanggal na niya si Tambaloslos dyan. Si Tambaloslos po ang nagpahirap ng bayang ito. Ng mga congressman, pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Tama pero talaga. Kinukonsinti niya ang pangpinanggagawa nitong si Tambaloslos. Garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the president does not lift a finger... Alam mo, Kakamping, wala kang karapatan para ihinto yung mga sigaw ng taong bayan sa BBM resign. Demokrasya tayo, Kakamping. Kung kahit sinong magsabi na BBM resign, wala kang magagawa dyan. Demokrasya tayo. Kaya nga, tinawag tayong democratic country. Demokrasya tayo. We have the right to say, BBM, mag-resign ka na, BBM. Hindi na makapaghintay ang taong bayan sa hirap. Imagine 3 years pa tayong maghihirap sa gobyernong ito. Naku po. Ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan.
Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit papano, nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Grabe po. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. I-quote nyo po ako dyan, kung gusto nyo i-quote ako. Okay, yun lang po ha. Kasi yun po ang highlight ng sinabi ni Katunying. Okay? Na, ito ha, ang observation ko dito, si Katunying rin, kilala naman natin itong si Katunying, malapit ito sa pamilyang Marcos. Pero dati, kumakampi rin ito kay Duterte, di ba? Ina-appreciate pa nga niya yung mga build ni former President Duterte. Ngayon, medyo dahil presidente po ang Marcos, na-interview rin niya, malapit siya sa Marcos. Pero ito lang masasabi ko sa iyo, Katunying. Bakit hindi mo sabihin ni F.L. Liza kung meron kang problema, pwede man mong i-interview yan, kung talagang totoo ka sa mga pinagsasabi mo, interviewin mo ulit si F.L. Liza at sabihin mo yan sa harap niya yung mga pinagsasabi mo. Diba? Sabihin mo yan lahat. Kasi sa tingin ko ha, itong si Katunying ha, unti-unti na siyang nakaka-realize na itong administrasyong Marcos, wala talaga. Tama talaga yung sinabi ni VP Sara. We are going to hell. Walang ginagawa ang bangag na ito sa bansa natin para uunlad tayo. Walang ginawa ang bangag na ito na sugpuin ang kahirapan ng mga Pilipino. Walang ginagawa. And that's the reality. Whether you like it or not. Tayo, dito, yung mga kayo, lahat kayong mga nagko-comment dyan, meron kayong mga cellphones, may pera naman kayo makakain naman kayo. Ang ibig kong sabihin dito, marami pong taong bayan sa bukid, sa mga squatters area, hirap na hirap po ang taong bayan doon. I am talking here, poor people of the Philippines, not us. Tayo, middle class man tayo. Hindi nyo naiintindihan ang hinanaing ng taong bayan, especially the poor people. Okay? No, ayan, tuloy si Kakamping, tatanggal ka kay Mix Duhina. Sabi ko, maging matino ka lang. Ano ka? Diba? Wala kayong magagawa dyan. Kakamping, rest in peace. No? Diba? Hindi kita sinita ha, pero sinita ka sa aking mga moderators kasi wala, kung close-minded ka, alis ka dito. Okay? Okay guys, see you in my next video. See you in my Efren Infante, hello po. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye. See you. God must be dead. 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 Siton man, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may say-say. Laging updated sa kwentong politika. Si Ton Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Ton Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated
Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mar ang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwento, politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakais.